Nelson Tata Sala ay isang pangalang kilala sa Santa Cruz, Davao del Sur at sa malaking bahagi ng Mindanao. Kung napadaan lang sa iyo ang videong ito, paki-follow ng ating Facebook page at pa-subscribe ng artikulo. Bago siya nakilala bilang isang leader, nagsimula ang kanyang kwento sa isang lugar na kilala sa panganib, kahirapan at pakikipagsapalaran, ang Diwalwal. Sa madilim at mapanganib na kabundukan ng Diwalwal, libu-libong tao ang umaasa sa maliit na piraso ng ginto upang mabuhay. Dito unang nahubog ang lakas, tapang at determinasyon ni Nelson Tata Sala. Hindi siya isinilang na isang politiko, wala siyang mayamang pamilya at wala ring diploma mula sa prestihiyosong paaralan. 11 silang magkakapatid at 7 lamang ang nakapagtapos ng elementarya dahil sa matinding kahirapan. Nasunog noon ang kanilang bahay at dumaan sila sa mga panahong halos wala silang makain. Isa sa kanilang kapatid ang namatay sa harap mismo ng kanilang tahanan. Isang karanasang lalong nagpatibay sa kanyang paninindigan na lumaban sa buhay. Lumaki si Tata Sala sa mundong araw-araw ay isang sugal ang kaligtasan. Kilala ang Diwalwal bilang lugar na maraming minero ang hindi na muling nakakabalik mula sa ilalim ng lupa. Marami ang namatay at marami rin ang nagkasakit dahil sa panganib na kondisyon ng pagmimina. Dito niya natutunan ang pinakamahalagang aral, ang survival. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa ilalim ng bundok, natutong maging maingat, umiwas sa panganib at alagaan ang kapwa minero. Sa kabila ng lahat ng ito, isa siya sa mga nakaligtas at hindi lamang iyon, siya rin ay naiangat mula sa pagiging simpleng minero. Unti-unti siyang naging leader ng komunidad. Kalaunan, nahalal siya bilang barangay captain ng Diwalwal. Pinamumunuan niya ang samahan ng mga minero at ilang ulit siyang muling nahalal dahil sa tiwala ng komunidad. Dito nagsimula ang mas malaking laban sa kanyang buhay, ang pagpasok sa politika. Ang kanyang mga karanasan sa Diwalwal ang nagturo sa kanya ng disiplina, tapang at malasakit. Alam niya ang pakiramdam ng gutom, kawalan ng seguridad at araw-araw na pakikibaka para sa pamilya. Dahil dito ang kanyang estilo ng pamumuno ay nakatuon sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Hindi lamang sa malalaking proyekto kundi sa praktikal at magkataong solusyon. Inorganisa niya ang maliliit na minero, isinulong ang kaligtasan sa pagmimina at ipinakita ang tunay na leader ay handang makibahagi sa bawat hamon. Nang tumakbo siya bilang mayor ng Santa Cruz, marami ang nagtanong kung paano mamuno ang isang taong hindi tradisyonal na politiko. Ngunit malinaw ang kanyang paninindigan. Ang leader na dumaan sa tunay na hirap ay mas may kakayahang umunawa at maglingkod. Agad niyang ipinatupad ang no bribe policy, walang lagay at walang espesyal na trato. Dahil dito tumaas ang kita ng bayan at napatunayan na posible ang malinis at maayos na pamahalaan kahit hindi ka nagmula sa isang makapangyarihang pamilya. Binibigyang halaga rin niya ang infrastruktura at serbisyong panlipunan. Nagpatayo ng mga gusali para sa serbisyong pang-emerhensiya at isang gymnasium para sa kabataan, mga kalsada sa kabundukan at mga programang pang-edukasyon tulad ng scholarship at extension campus para sa mga estudyante. Kasabay nito, pinalakas ang mga programang pangkababayan at pangkawang gawa upang matulungan ang mga mahihirap na pamilya at mga komunidad na matagal nang napag-iwanan. Sa likod ng kanyang pamumuno ay ang suporta ng kanyang pamilya na nagsisilbing lakas at inspirasyon sa kanyang paglilingkod sa mga panayam at pampublikong paglabas. Ibinahagi niya ang kanyang pinagdaanan upang magsilbing inspirasyon sa iba. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, hindi rin naiwan ang mga kontrobersiya. May mga aligasyon at isyong ibinabato laban sa kanyang pangalan, subalit mariin niyang tinanggi ang anumang pagkakasangkot at iginiit ang paggalang sa proseso ng batas. Higit sa lahat, nananatili ang kanyang pangarap, ang gawing syudad, ang Santa Cruz, Davao del Sur, upang magbukas ng mas maraming oportunidad, mas malaking pondo at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat mamamayan. Mula sa madilim na lagusan ng Diwalwal hanggang sa pamumuno sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang kwento ni Tata Sala ay patunay ang tunay na leader ay hinubog ng karanasan, tapang, determinasyon at malasakit sa kapwa.